Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi viewers all over the world. All over the Philippines. Tanan nga nakasubaybay ka nato sa ato ang YouTube channel. Mayong gabi kaniyong tanan. O asa mo dapita sa dapit nahimutangan ninyo sa tibuok Pilipinas o sa uban pang mga dasod. So naatay mga 6% nga viewers from India, from Nepal. I believe nga kini sila mga Pilipino nga nagasubaybay pod sa ato regularly. I do not know them kung kinsan ni babae ba ni lalaki. Pero 6% sa atong viewers nasa gawas, nasa abroad. Okay, og sa inyo hang mga kaigsuunan sa Ladder to Heaven Ministry, maayong gabi kanatong tanan. Pwede ba nato inon natong katapad? Kung nakay katapad, maayong gabi. May the Lord bless you and keep you. Si Inday, ang baby mo na imong katapad, okay? Kung ikaw ray isa, ina imong kaugalingon. Okay? May the Lord bless you and keep you. Okay, kung ikaw ray isa. Hallelujah. So karong gabi atong hisgutan ang another na pod nga mga dapat atong masabtan o na makatunan diya sa pulong sa Ginoo. Atong ablihan ang atong Biblia kung kamo nga naa sa YouTube nagatan-aw, please kuha inyong Bible, inyong ballpen, inyong notebook para kung unsay ato ang maisgutan, mahimo ninyong isulat kay kung ato amang mabasahan atong mahinumduman. Kung madunggan ra nato, may posibilidad nga malimtan nato. Apan kung ato ang mabasahan, atong mahinumduman. Unya, mas dali kaayo maaplikar kung atong mahinumduman. O kung ato na siyang i-aplikar, nagpasabot nga ato nang nasabtan. Okay? Muna nga, mas maayo nga nakadungog ta plus nagsulat ta para masabtan jud nato ang pulong sa Ginoo ug unya atong maaplikar sa atong kinabuhi. Okay? Ablihan nato atong Bible sa 1 Corinthians chapter 3 verses 16 and 17. 1 Corinthians chapter 3. Unang Korinto kapitulo 3 versikulo 16 and 17. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios. Ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios. Ug kamo ingon ang Biblia, ang templo niya. Kita kuno ang templo sa Ginoo. Lord, salamat Ginoong Dios sa imong pulong nga imong ginapadayag sa among kinabuhi. And I pray dear God niining gabi unang ang kaalam nga langit nun, magakunsad sa kinabuhi sa matag usa aron kami makasabot og labaw sa tanan. Amo Ginoong maaplikar sa among kinabuhi. Blessed be your name. In Jesus' name, amen and amen. So dinhi ginapadayag sa Ginoo unsa ka importante o kasagrado ang tao. Nga ang tao lang sa tanan-tanan nga gibuhat sa Dios diri sa kalibutan, ang tao lang ang gidesign sa Ginoo nga iyahang puy-an. Ang tao lang gidesign sa Ginoo nga iyang puy-an. Mo na ingon si David nga, Ginoo asa mang dapita kanako buhatan og balay, kay naa siya palasyo apan ang Ginoo wala siya puloy-anan. Ingon ang Ginoo kang David, ingon siya siyang pulong, asa mang dapita kun ninyo papuy-a. Ang langit mao ang akong trono ug ang yuta ang akong tumbanan. So walay dapit nga dili pwede sa Ginoo puy-an labi na tong buhat sa tao. Buhat sa tao ha. Example, may magbuhat tag simbahan. Dili mahitabo nga ang simbahan mahimong puloy-anan sa Dios kung walay mga tao nga giharian sa Espiritu sa Dios ilang kinabuhi. So kung naay gathering karon sa usa ka Kristohanon pananglitan, unya ang ilang kinabuhi sukwahi di sa Ginoo, wala ang presensya sa Ginoo sa ilang kinabuhi, dili siya pagatawagon kana nga tapok balay sa Dios. Mahimong moingon ta balay na sa Ginoo tungod kay simbahan na siya. Pero timan dili ang physical nga simbahan nga puy-an sa Dios kung wala diha ang mga tao
nga giharian sa Dios sa ilang kinabuhi. Sa iyang kinabuhi kung si Kristo Jesus wala naghari sa atong kinabuhi, mahimong musimba ta dito, it is a mere building. Muna mahimo ra na siya ong budiga sa mga tao nga kunuhay nagsimba apan wala nagkinabuhi, sumala sa pamaagi og sistema sa Ginoo. So dinhi sa 16 ug sa 17 ginatagaan sa Ginoo emphasis kung unsa ang tao, unsay bili niya ug unsay purpose niya. Okay. Karon atong hisgutan ning unsa ning templo or sanctuary. Sanctuary is a dwelling place, a shelter, o puloy-anan, shelter, taguanan. Ang sanctuary, tawag ana niya sacred place, a consecrated place nga nahimong nahalad nga na sa Ginoo. So mao na siya ang atuang lawas. Dapat kay ang Ginoo balaan man ang atong kinabuhi makonsekrate para ang Ginoo mo puyo, kay dili man mo puyo ang Ginoo sa usa ka dapit nga dili balaan. Amen. Praise the Lord. Nya sa 17 ingon siya, busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Mao na nga atuan ning isa-isahon para ato ang masabtan. Okay. Sa unsang pagi, paano ba naging templo ng Diyos ang tao? Na ang Panginoong Diyos, ang sabi niya, dito ko sa langit naglingkod, ang trono niya nasa langit, ang kalibutan, iyahang tumbanan. Ang yuta, iyang tumbanan. So, sa unsang paagiha, nga ang Ginoo maghari o mupuyo sa kinabuhi sa tao. Kay balo ba mo nga naalang duha ka kana bang pwedeng access ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ang hunahuna nato ug ang atong kasing-kasing. Muna ingon ang Biblia, be renewed by the renewing of your mind, ug ang atong kasing-kasing usab atong bag-uhon. Kay dinhi ato ang tubagon ng pangutana, sa unsang paagiha nga ang tao mahimong templo sa Ginoo. Timan-an nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna reservoir sa pulong sa Ginoo. Tigumanan ba? Ang atong kasing-kasing, ang atong hunahuna, tigumanan sa pulong sa Ginoo. Munang dili pwede ang tao nga mangalagad siya sa Ginoo, dili pwede ang tao nga makabaton siya relasyon sa Ginoo, nga dili una siya makadungog sa pulong sa Ginoo. So ang tao dili siya kakonek sa Dios apart from His Word. Muna ingon ang Biblia sa Romans nga ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw o ang mensahe nga ginapaminawan nagagikan sa Ginoo. It cannot be nga ang tao makonek sa Ginoo apart from His Word. So sa unsang paagiha nga mahimo tang templo sa Dios, number 1 ang atong kasing-kasing kinahanglan nga naay pulong sa Ginoo, ang atong kasing-kasing, ang atong huna-huna. Muna ingon ang Biblia, John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ang akong pulong magpabilin diha kaninyo. Kung ang pulong sa Dios naa sa ato, nasa atong huna-huna, nasa atong kasing-kasing, ang iyang prinsipyo, ang iyang kabubuton, ang iyang pamaagi, ang iyang presensya naa sa ato. So dili pwede nga miingon kan puno man ko sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, naaman ang Ginoo sa akong kinabuhi. Unya wala di ay kay pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing o sa imong huna-huna. It cannot be. Are you listening? Mo bitaw nga ingon ang Biblia, meditate it day and night. Ang pulong sa Ginoo, basahon nato adlaw ug gabi. Tagaan nato higayon nga ang pulong sa Ginoo mabutang sa atong kasing-kasing. Munang ingon si David sa Psalms 119 verse 105. Sige, basahon nato. Kamo may magbasa. Sa Tagalog, basahon nato sa Tagalog. Emily, basaha sa Tagalog, Emily. Psalms 119, awit 119 verse 105. Awit. Sige. Psalms 19, Pastor? 119.
Unya si Jeffrey magbasa sa Psalms 119 verse 11. 105. Imuha 119 pakisulat ka mo nga naa sa YouTube nga nagasubaybay ni ini. Okay. Awit 119 verse 105. Sige. Sige, samtang gihanap man ni Emily, si Jeffrey una, Psalms 119 verse 11. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyong kailanman. Amen. Ingon siya, I will hide your words in my heart. 119 mo, 119. 119 verse 105 ay basahin. Mensahe nyo dyan. Sige. Dali yan. Dali yung awit na yun. Awit 119 verse 105. Ang awit din ah. Para makita nato, ngano nga kinahanglan tipigan sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Sige. Iba yung, wala. 119. 119 verse 105. Salita mo isang panglaw na sa akin ay patnubay. Liwanag na tumapanglaw sa landas kong daraan. Amen. Kaya pala kailangan pala natin yung salita ng Panginoon, ang kanyang kautusan ay ating iingatan sa ating puso, sa ating buhay. Bakit? Sapagkat ang kanyang salita ay liwanag sa ating daraanan at tanglaw. So kinahanglan nga na atay pulong sa Ginoo. Ug kung ang Ginoong Dios ang iyang pulong naa sa atong kasing-kasing, ang iyang presensya, ang iyang pamaagi, ang iyang sistema magpuyo sa atoa. So in that way, the presence of the Lord, the Holy Spirit, because the Holy Spirit will never dwells. Okay, take note ha. The Holy Spirit will never dwells sa tao nga walay pulong sa Ginoo because the Holy Spirit will justify the words. Iyang ginapalig-on, iyang ginatagaan o kahulugan ang pulong ni Jesus. Muna nga kung ang usa ka tao walay kabang kaagan sa pulong sa Ginoo, nya miingon siya naa siyang Holy Spirit, that is another spirit that controls you. Kay dili man pwede nga naa kay Holy Spirit nya wala kay Word of God. Walay Word of God ang imong kasing-kasing. So sa unsang paagiha nga makapuyo ang Ginoong Dios sa ato ang kinabuhi nga mahimot ang templo. Okay, pinaagi sa iyahang pulong. So unsay angay natong buhaton? Ato ang papuyon ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay? Nakasabot? Amen. Kinahanglan nga atong papuyon. Saon man nato pagpapuyo kung dili ta mo basa. Saon nato pagpapuyo kung dili ta mo maminaw. So kinahanglan ta mo tuon, mo basa, maminaw, sabto nato ang instruction sa Ginoo. Kay diha ni ini ang Ginoong Dios makakonek sa ato Muna ingon sa Psalms 119 verse 11, iniingatan ko ang iyong mga kautusan sa aking puso aron dili ako makasala bato kanimo so that I cannot sin against you. So tagaan natog pagtagad ang pulong sa Ginoo. Amen. Itong basahon bisan og kanang dukaunta kung magbasa tag Bible dukaunta. Dili ta dukaon kung Wattpad, kung unsa pa natong ginabasa nga mga nobela before. Pero the novels that foretold the past, present, and the futures of human race, and the book that tells us, okay, to transform our lives from wickedness to righteousness, ay pulong lang sa Ginoo. Muna nga dili nato pwede nga ang pulong sa Ginoo ato ang ibaliwala. So timan-i nga kita gi-design ta nga templo sa Dios, ingon siya ug kamo ang templo sa Ginoo ug mupuyo ang espiritu sa Ginoo. Timan-i dili mo puyo ang espiritu sa Ginoo sa tao nga walay pulong sa Ginoo.
Nganuman, kay kining pulong sa Ginoo nganong importante kaayo ni sa kinabuhi sa tao, kay mauni maghinlo sa atoa. Ang pulong sa Ginoo mo'y maghinlo sa atoa, ang dugo ni Kristo mo'y magtabon sa atoa, but His word will cleanse us. Asa mo na mabasa, pastor? Sige, takloban ang atong pabasahon, ha? Taga-takloban. John chapter 15 verse 3. John chapter 15 verse 3. John chapter, pakisulat lahat na nakasubaybay sa atin sa YouTube. Pakisulat John chapter 15 verse 3. Saon-saon na to nga kanabang pagkahibalo nga kung naa dete pulong sa Ginoo, mautoy maghinlo sa atong kinabuhi. Kita na? John chapter 15 verse 3. You are cleansed. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Okay, naunsa kuno ta? Nahinlo, nahugasan, nahinlo na ta sa pulong nga ato ang napaminawan nga gihatag nga gisulti ni Jesus. So kung naa kay pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi, naay conviction. Kung walay pulong sa Ginoo, walay convictions. Convictions against sin. Okay? Muna nga niingon siya sa verse 17, busa ayaw guba. Kung busa ang muguba sa templo sa Dios, silutan sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo ang templo niya. So nahinlo na ta sa pulong sa Ginoo. Kung naay pulong sa Ginoo, mahinlo ang atong kinabuhi kay maunay mo konbiktar. Ito pong kanyang salita ay siya pong magtuturo sa atin kung papaano po tayo mamuhay na may kabanalan. Maaaring tayo magkasala, maaaring hindi tayo perpekto. Subalit, pagka mayroon po tayong salita ng Diyos sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan, ito po ay magtuturo sa atin kung papaanong magpakumbaba sa Panginoon, papaanong hihingi ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkukulang at pagkakasala. Mauni ang magtulak sa ato nga maghinulsol og moingon, Lord, pasaylo ako. Walay pasayloon ang Ginoo kung walay pagpangayog, pasaylo kung walay repentance. Kung naa kay pulong sa Ginoo mo ni magtulak sa imo nga maghinulsol. Mo bitaw nga importante nga makadungog ang tao sa pulong sa Ginoo, importante nga makabasa siya sa pulong sa Ginoo, kay katong pulong sa Ginoo mo tuy motulak siya sa pagduol sa Ginoo. Munang ingon siya nga, your word is a light unto my feet at a light unto my path. Ito'y tanglaw sa aking buhay, liwanag sa aking daraanan. Naintindihan, nakasabot. Kay karon, ikaduha nga sa verse sa 17. Unsaon man papaano masisira at ano ang nakakasira at makakasira sa ating buhay, sa ato ang lawas, sa ating katawan bilang templo, sa ating pagkatao bilang tahanan ng Diyos, templo ng Diyos. Okay? Papaano masisira at ano ang nakakasira nito? Unsa may mga hinungdan nganong madaot. Okay, ang ato ang kinabuhi, ang atong lawas. Number 1, kasalanan. Okay, number 1, wala na ilain pa nga makadaot sa ato ang pagkatao. Ito'y nakakasira sa espiritual nating kalagayan. Okay, bilang templo ng Panginoon, bilang templo ng tahanan ng Diyos ang ating puso, ang kasalanan po ay nakakasira. Kaya nga mayroon tinatawag na atonement o covering yung dugo ni Jesus. Kasi kung tayo-tayo lang, ay hindi po kaya nating linisin at ayusin ang ating espiritual na kalagayan. Dili na to kaya nga pangalagaan ang ato ang espiritual na kalagayan kung tayo lang, sapagkat wala po tayong kakayahang maglinis sa ating sariling espiritual na kalagayan. Sapagkat ang sanabi po ng Biblia, ang nakasulat po ay there is no righteous, no not one. Walay matarong, wala bisan usa, ang tanan nakasala ug nahimulag sa Dios. So ang kanyang pagparito, ang iyang pag-anhi sa atua diri sa kalibutan, naghatag kanatog dakong advantage
nga ang tanang tao nga muduol sa Ginoo, mo surrender sa Ginoo, mga lagad sa Ginoong Dios, naa na siya kagahom karon nga mahimong mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuo o sa pagsalig. Makabaton ta og pagtuo og pagsalig kung ato ang masabtan ang pulong sa Ginoo. So kining pulong sa Ginoo mo ni siya mo kontra sa sala. Okay. Sa sala, ang pulong sa Ginoo, may mo kontra sa sala, mo na antidote ba ang pulong sa Ginoo. So sa pag-anin ni Jesus Christ, iyahang gina-establisar ang iyahang pagtulunan. Gisulti niya kini sa mga disipulo. O ang mga disipulo, nag-spread out ni ini mo nang ingon siya sa John chapter 17. Amahan nga balaan, wala ako nagampo alang ni adtong kaning mga tawhana kundi ang mutuusab sa ilang mensahe. Muna ingon siya, isangyaw ang mensahe. Isangyaw ang mensahe sa Ginoo. Unsa ni nga mensahe? Mensahe sa kaluwasan. Nga ang tao, mahimo, nga makasulod sa gingharian sa Dios, kung ang iyang kinabuhi, gipuy-an sa Dios. Mobitaw nga imposible kayo nga ang tao malangit kung iyang kinabuhi, walay Ginoo nga nagpuyo ni ini. Ug mahitabo lamang ang Ginoo mo puyo nini, kung naay pulong sa Ginoo kay mo man ay mag-harmonize. Ang Holy Spirit will justify sa imuha nga naa kay pulong sa Ginoo kay ang identity sa Kristohanon. Paminaw mo, ang identity sa Kristohanon ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit dili siya mo puyo sa atoa kung ang pulong sa Ginoo wala nato gi-practice, wala nato gi-kinabuhi. So kinahanglan natong ikinabuhi, kinahanglan nato nga i-practice. Amen? Amen? Ang naman example ha, yung ng Biblia. Love your enemy. So, dili ta may gugma sa itong kaaway. So bidawon kayo na siya. Ayaw pagdumot, ayaw kaligot-got, ayaw paghinakog mo ni daghan kayo nga ayaw. No. Diba? Ano yung mga simple? Wala man tayo mga dagko nga mga sala. No, makaingon ta, wala tayo dagko nga mga sala. Pero how about atong mga gagmay nga sala, nga mga gagmay no? Itong mga no nga dagko, wala na sa to O granted nga wala na sa to Pero katong mga gagmay nga no, diba? Mga ginagmay nga sala. Nga part sa to ang weakness. Kinahanglan man ang gyapon nato nang ipangayog pasaylo sa Ginoo. Dili man lang kay mga dagkong sala mga yug pasaylo sa Ginoo. Amen? Example ha. Mga pananglitan. Atong tandugon gamay ning nasa gobyerno nato no. Kunyari di ba na nabalita nato nga dagko kay kwarta, bilyon-bilyon ang mga kwarta ni adtong mga naa sa DPWH. Pero wala ta kay balo, wala bay nangurakot. Kana bang mga gagmay politiko kay balo ba mo? Bisan gani sa purok president na yung kurakot, di ba? Giyon sa nato paghibalo. So na yung mga reklamo nga usay atong madungog nga ang bugas nga 5 kilos, 3 kilos na lay ni abot. Ang tinapang 5, 2 na lay ni abot. Di ba? Kadungog ba mo ana? Kulangan ng tinapa. Ang noodles 5, 3 na lang, nakuha lang 2. At sabi ay, ato ara giugom dai sa purok president. So ang corruption from big thing to little thing, from little thing to big things. Mao na ngano man nganong inana man kakurap ang kalibutan ng ato ang presenting karon nga ginaatubang. Tungod kay ang spiritual status sa tao deteriorated. Ngano man, wala na may pulong sa Ginoo ang tao. So dili siya mahadlok magpakasala kay wala may pulong sa Ginoo. Amen? Nasabtan na to? Okay. Karon unsay number 1 nga makapahugaw, makapadaot sa templo sa Dios. Ingon ang Biblia, ayaw laglaga ang templo sa Dios kay balaan ang templo sa Ginoo. Ang Ginoo masuko, ang Ginoo musilot kung laglago nato ang templo sa Ginoo. Number 1 nga makalaglag, kasalanan, mga kasala nato. Munin nakadaot sa atong espiritual na kalagayan at katangian, spiritual nature nato. Maunis spiritual structures nato. Maunis siya ang nakadaot ang sala. So kinanglan nga atong likayan taman sa atong makaya. Taman sa atong makaya. Namang yung mga panahon nga di gyud nato makaya, di gyud nato malikayan. So lahi man gyud tong maningkamot pud ta. Amen. Amen, di ba? Kay kaniadto siguro sa wala pa tay Ginoo unsa kay ato ang ginabuhat. Pero kay naa naman tay Ginoo. Di ba masuko ta. Murag na yung pagpugong gamay, di ba? Di ba Sister Sheila?
kaniadto sa wala pa tay Ginoo perting isugan ni Sister Sheila. Karon nga nanay Ginoo, isog lang gyapon pero sa pagsulay na dili na, di ba? Isog na mo atubang sa pagsulay, dili na isog. Na manulong, di ba? Kanumdum ko sa unan na nila, bato nilang balay. Kung naan naman sila Ginoo, di na sila mo bato. Ang nagbato pa yun, Kristohanon pa yun, no? Silingan nila nga Kristohanon, nagbato silang balay. Og si Sister Sheila Pak, natunong pa lang ni nga wala pa ko Ginoo, sulungon jud nako, di ba? Ana, muna nakanindot ko na kay Ginoo, na pulong sa Ginoo, kay naamay mo pugong. Okay? Unya, ang mupugong ang Holy Spirit, tungod kay ang Holy Spirit, diha man siya magbase sa pulong sa Ginoo. Dili man ang Holy Spirit mo move kung walay pulong sa Ginoo. Example ha, sa diyan niingon ang Ginoo, let there be light. There was light because the Holy Spirit manifest. Kung walay gisulti ang Ginoo, kung walay iyang pulong, walay yung Holy Spirit nga maglihok. Kay ang Holy Spirit nag-agad man siya sa pulong sa Dios. Amen. Wala pangutan unta mo. Kung natay pulong sa Ginoo, malikayan nato ng mga sala. Dili man na perpekto, masipyat man ta, kada bang madakinas man ta, mapandol man ta ana. Pero ingon ang Biblia, kung makasala daw ta, He is faithful and just to forgive our sin if we confess it. So if we confess it, ana siya. So likayan nato bisan pa og dili nato makaya gyud ba perfect atong kinabuhi kay di man gyud ta perfect. Ginoo lang man gyud ang magtabang sa tua para mahimutang takos ug angayan, pero maglikay ta taman sa atong makaya. Amen. 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 Okay, maglikay ta ha. Number 1. Okay. Kasalanan. Number 2, bisyo. Okay. Bisyo. Makadaot sa lawas man na, pastor. Kay tungod kay ang tao na in nature physical, na in nature spiritual. So ampingan nato ang atong spiritual nga nature as well as ampingan nato atong physical nga nature. So kang bisyo, kay paminaw mo, ang bisyo makadaot sa lawas. Unsa man ang mga bisyo nga makadaot sa lawas? Alak, sigarilyo, shabu, marijuana, rugby, o mga solvent. Makadaot na sa lawas. Di ba? Pero wala naman tana, no? Kita nga na ay Ginoo, dili naman tana, no? Pero muna siya isa sa mga inungdan. Those who have listening to us, nga naapaning inom, sigarilyo, shabu, marijuana, solvent, biyain nato na kung gusto ta nga maka-inherit, kung gusto ta nga ang Ginoo mo puyo sa inyo ha, kung gusto ta nga abli ang langit para sa tuwa. Come to Jesus Christ, surrender your life, o biyai ang bisyo, ang alak, sigarilyo, shabu, marijuana, ug uban pang makadaot sa atong lawas. Okay, nakasabot? So, sa mga nagsimba, dili na kaayo na siya. Diri na sa ikatulo. Kaning nagsimba. Unsa to number 1? Kasalanan. Number 2? Kasalanan. Bisyo. Okay. Number 3. Dinhi, kita ani nga mga naay Ginoo mabiktima sa tani. Number 3, pagkaon. Ang mga pagkain na kinakain natin na nakasisira ng ating katawan. Di ba? Okay. Mga pagkaon nga nakasira. Example ha. Gibutangan nagpangalan junk foods. Kaunon lang gyapon nato so gibutan nato. Kanang naatay mga basura-basura, bahaw panos na, junk ang tawagan na, di ba? Gisit aside na nato, junk na. Mukaon mo panos dili. Really? Pero ngano mukaon mo junk food nga panos man na. Gitawag na ganin nag-junk. Di ba mga chichirya? Magkadaot na, maka-UTI. Soft drinks, too much intake of soft drinks. Ira, mahilig ba kayo sa soft drinks, Ira? Mili, mahilig ba kayo sa soft drinks? Nakakasira yan. Mga pagkain, ha? Taba, fats, karne, baka, manok, chicken skin.
Okay? Street foods. Mga mantikaon, yung mga pagkaon. Soft drinks. Kumusta na itong ginakaon? Karne, manok, spread chicken, o kung ban pa man. Mga frozen foods. Yung mga pagkain na ganyan, nakakasira yan sa kalusugan. Pero subalit, wala tayong choice kasi masarap eh. Di ba? Lami man siya. Di ba? Pero, time will come, madaot ta. Example, mango float, ice cream, cake, na mga matamis, chocolates. Oh. Kaon tag kanon ay sugar siya. Plus, kaon patag cake, kaon pataog, gulaman, unsa pa man ang mga sweets, macaroni. Di ba? Tutanawon na to na siyang mga pagkauna, nakadaot na dili. Mga lami nga pagkaon, makadaot. Pero lawoy, wala lami. Kasi may ganahan og lawoy, ikaw Roslyn, ganahan kag lawoy? Oh. Sabi naman sa ganahan kag lawoy, katong na yung mga masakit to na. Kaya wala na may lain, ginarekomenda sa doktor. Mayon naman doktor nga, oy maglawoy lang jud ka, magmais imong kanon mais. Di ba? Tapos sumangis. Karon nga naman, tungod ka na sakit. Muna nga, tugutan sa gano'n magkasakit ha, tungod kay, unsa man, wala tay pugong-pugong sa atong pagkaon. Amen. Muna yung makadaot ha, makadaot na siya. So, unsa to number 1? Kasalanan. Kasalanan. Oh, number 2, bisyo. Number 3, barbecue. Mga pagkaon nga mga lami, di ba? Mga street foods, ganan kita na. Kamu ganan ba mo street foods? Amping na to sa itong pagkaon sa nada. Sige na, Lord, UTI lagi ko, Lord. Alang-alang, sige mong kaginom soft drinks. Sige kaog junk foods. Mga anak ninyo ha, ayaw ninyo ginatolerate ha, ay raw. Gihilig ba ka junk food sa ira? Milia sila mga anak ninyo. Ayaw ninyo pasagdihin nga. No, dagdag kayo. Ano? Na masin mahilig sa junk foods. Praise the Lord sa mga pagkaing masasarap lang. Ito. Prito, dapat dili kaya ta babad sa prito. Dapat pag prito ta sa bawan na to. Kaya itong isda sa bawan, dili kay sulit-sulit. Ha? Para iwas acid. So magkasakit pala ta pagka ang atong mga ginakaon walay control o dili mga mga healthy foods. Isa na sa mga rason nga nganong dili ta productive, di ba? Na isa ka pastor, abi naman isa ka pastor, nahiwin na iyang nawong ba. Unya makugod siya nakagawa sa taga din siya somewhere in Leyte. Kanang kuan. Bago pa siya gawa sa ospital kay na mild stroke. Unya na siya nga lami man og mukaon og humbag inan siya nga bago pa ba ka na ulian pastor. Siya nga ampuan bitaw nato ni, ako'y ampuan ni. Ampuan niya. Taod-taod na stroke siya hagbalik. Unya gidala sa ospital nagugum pa siya humba, patay siya. Busog nga pagkamatay. Pero sayo siya namatay. Ngano man. Kay ikaupat nga rason nganong malaglag ta, nganong masakit ta, nganong mamatay ta, ignorance. Katang tanan, unsa to ikaupat? Ignorance o kamangmangan. Kamangmangan kanang okay alamag ba? Gisultihan na ta, di ta maminaw. Example ha? Example. Kanang mag-drive kag motor, mag-helmet ka, ang helmet, kuhaon nimong helmet, ibutang sa siko, bitbiton na ang helmet. Okay, isuot ra kung na ay pulis o na ay LTO. Kinsa man ay gi-design anang helmet ang LTO ug ang pulis. Nga kung
Kung matumba ka, dili mabagok imong ulo. Diba? So, ignorance. Kay balo ka nga, danglog ang kalsada, kusog-kusog nagpadagan, Kristohanon bito ako, builo, napatay, nabangga. Ignorance. Muna nga, dapat makaibaluta. Unsay dapat natong buhaton. Ha? Ignorance, kamangmangan. Munang ingon ang Biblia, my people are perished for lack of knowledge. Ang akong katawhan nangalaglag tungod kay kulang og kaalam o kahibalo. So kahibalo na ganita nga makadaot na, ayaw na. Okay? Kung tanaw na to dili maayo, undangan na. Amen? Nakasabot. Hallelujah. Sa Inday ha, imong anak Inday, ayaw anara na Inday Jubilee na og junk foods. Okay. Unsa pag yun na makadaot sa bata din nato na or makasabot mo kanang cellphone, too much babad sa radiations, makadaot sa ilahang mata, sa ilang utok o sa ilang kalusugan kay dili naman makakaon og tarong kay magsige naman og duwag cellphone. Muna nga tawagan na ignorance. Dapat magmaalamon ta. Unsay angay natong buhaton, unsay angay natong kinabuhion, unsay angay natong kaunon. Sahay masipit man ta kay madaog man ta sa ato ang gana. Abi ninyo kabalo mo. Unsang salaa nga naapil ang pagkaon, ang tawag sa Biblia kana ganing pagkadalo-dalo natong pagkaon. Ang tawag na sin of gluttony. Gluttony. Kanang kahakog. So, kay balo ko nga ganahan man jud tag litson no. Litson manok, litson baboy, fried chicken. Ayun na tag sige. Pwede ra man ta mo kaog litson manok once a week. Onya gulay-gulay ta, sabaw-sabaw ana para dili ta magkasakit. Okay? Kay naglikay ta sa sala pero wala ta naglikay sa pagkaon. Wala na tayo bisyo, pero ang atong pagkaon, why limit. Diba? Taga-adlaw, taga-kaon, o kanang taga-kaon soft drinks. Huy, delikado kayo na. Nadato ang tigbaligyan ng soft drinks. Hasta ang doktor niya kita, nga kagasto. Ha? Kamo diha, Jeffrey, ganahan ba mong soft drinks? Okay, mo ana man ta, mukatanaw man ta sa salida, kasalo sa pamilya, di ba? So, sakto, kasalo. Di ba? Tubig lang. Tubig. Sobra, Pastor. Ha? Sobra. Jeffrey. Huy, Jeffrey, undangin ng inom ana ha. Kadaot na sa kidney. Sakit imong batang anak kadugayan. Wala pa ni sakit imong batang. Wala pa, Pastor. Ayaw naghulata. Kasagaran baya din ha sa pang dialysis dito sa Karagaha akong ginatanaw. Kaya balo mo usay ilahang ginainom ang hinungdan. Letter S o letter C. Kasabot na mo na. May gutan nakalive to sa YouTube. Basigong suko sila ba? Letter S o letter C. Sa ako sang ipos ha. Anak yung dua, Pastor. Na nga. Ayaw na Jeffrey, andangin na. Kung dili gani ka maminaw, Jeffrey, delikado na, mahulog na ta ato sa kamangmangan o ignorance. Okay? Nasabta na to? So, kanang tanan, ingon ang Ginoong Dios, ayaw laglaga ang templo sa Ginoo. So, voluntarily, ginalaglag na to ato ang lawas, pinaagi sa bisyo, pinaagi sa pagkaon, pinaagi sa pagpili sa pagkaon o sa pagwalay limita sa pagkaon nato ni atong mga makadaot sa atong lawas. O ngano man nga dili ta magpalimit, di man ta magpatudlo, di man ta magpabadlong, ang tawag ato ignorance. Bisan ni gani ako na mga panahon nga kana bang uhawon ta ba kay baluta nga dili man mayo si kaon og mga karne nga manok kanihana kay maka-arthritis ana ba. Kunya ato lang yung supakon gyud na wala pa mang pud arthritis ana. Dayo palabi. Anything kanang pagkaon nato nga dili gyud na gi-design sige no kay balo ba mo listen carefully tanawan daw na yung babin na ba mo'y bangkil na may bangkil wala
Kisa man ay bangkil. Nganong wala tayo bangkil kay gidesign ta sa herbs. Herbs. Ang tawag sa ato herbivorous. Wala tayo bangkil, wala tayo tagkabaw ba, plat dagko kay ngipon na tagkabaw. Sige ngisin mo na. Pero sa dihang nakatilaw na tagkarne, ganahan na tagkarne, pero gidesign gyud ta sa Ginoo sa herbs. Okay? Muna nga din natutugutan nga mas more on mag-intake ta og meat kaysa herbs. Nasabtan na to. So, sala, mga pagkaon, bisyo, o kamangmangan, muna sila ang mga makadaot sa atong lawas, makadaot sa atong spiritual nga kalagayan, o sa atong physical nga kalagayan. I hope nga natin nasabtan karong gabi, mag-amping ta sa atong pagkinabuhi, likay ta sa sala, as well as likay ta sa mga pagkaon, sa bisyo, o likay ta sa ignorance o kamangmangan. Kay ang Ginoo nagsulti, my people are perished for lack of knowledge. God bless you. O kung na kamo nga nasa YouTube karon pa mo nakanood ani nga telecast ni kani nga channel, ang inyo lang pong buhaton, like, share, o subscribe kung wala pa mo nakasubscribe. O share this video to others sa inyong pamilya para po makatabang mo sa pagpalaganap sa pulong sa Ginoo. God bless you.